Afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Chris. We would like to thank you for being a part of our social psychology interview. First of all, yung Mang Toots Food House po, this is well known inside and outside the UST campus. Yung advertising strategy na ginagamit niyo po, the most prominent is the word of mouth. Like, yung mga friends po nila, they recommend it to other friends na, uy, dun kayo kumain, ganyan-ganyan. So, how do you think this advertising strategy is more effective than any other advertising strategy? Like Like, yung mga flyers. poster and flyers. Opo. Right. Tama kayo. Ang pinakamaganda talaga is word of mouth. Kasi yung mga ibang mga estudyante rito na mga kumain na at nakakain na at nakagraduate na, nakakakain dito sa atin, yung mga klase nila, pinagsabihan nila na, uy, kain tayo doon kay Mang Toots, masarap doon, na mura pa, at yung sinasabi ko nga na, ang food ko is quality and quantity. So, ang food house ko ay nakuha ng mga estudyante. Nababalitaan na nila na patok doon. So, has it ever backfired on you? Like, naging negative po ba yung effect ng word of mouth na advertising? Hindi naman kasi ang tinatry ko talaga na everyday or sa lahat na taon na sinasabi ko nga na I make the most of it na maging masaya o masarap ang pagkain nila. Kaya wala naman akong naririnig na backfire tungkol sa akin. So first of all po, congrats po at na-feature po kayo sa Kapuso Mo, Jessica Soho. So, Thank you. Paano po siya naka-affect sa business niyo po? Uy, malaking epekto. Yung kumakain sa akin na 700 na estudyante, nung pag lunchtime, naging 1,000 plus na. Wow! Oo. Parang advertisement ko yun. Yung segment ko is, kinuha ko 3 minutes. Malaking bagay na yun, malaking bagay na exposure sa akin. Opo. Kaya pasalamat naman ako sa sa Jessica Soho segment niya na-feature na yung Mang Toots. Ngayon, mayaman na ako. Sana! Lord, thank you, Lord. Sana. Ito na ang umpisa ng 2011 ko na 2011 ko for 20 years na maging Mang Toots ako. So sabi po dun sa sa Kapuso Mo, Jessica Soho, bahay niyo po raw yung mismong Mang Toots. Bahay namin ito. Paano po siya nakikita na environment na suited for students? Una muna, dati ako kasi nag-rent ako dito sa May Eloisa, Karinderia. Nag 3 years din ako dyan. Gumanda ang takbo. Kaya lang, maliit lang ang place. So, lumipat ako doon sa may malapit sa Sagu. Isang bahay yon, isang apartment. Pero napakamahal ng renta, 20,000. So, para bang nangyayari sa akin, patas lang ang nangyayari. Kasi, pag bakasyon, wala naman masyadong estudyante. Tapos, nagre-renta ka, kino-close ko yon. Kaya yung 8 months na savings ko, yung tinubo ko ron, napupunta lang doon sa 4 na buwan o na bakasyon, semestral break, Christmas, Holy Week, ganun. Napupunta lang doon ang pera ko. Kaya nag-decide na ako na pumunta rito sa bahay. Kinuwang ko na ano kaya kung gawin ko tong kantin kako or karinderya, malit lang muna, total kako wala na akong rinerenta. So kung gusto ako ng tao, pupuntahan ako. So nai-apply ko naman yung trabaho ko, yung naging chef ako sa hotel at saka naging bartender ako, naging captain waiter ako. So nai-apply ko rito at naituro ko ng iba